What's up mga 4D? Kamusta kayong lahat? No? Welcome back dito sa ating channel. And for today's video ay hayaan nyo akong itour ko kayo dito sa Raptor V6 2027 model. Ito na yung may Ford Pass. No? Ang dami nagtatanong bakit wala daw Ford Pass yung mga previous na Raptor V6. So ito na yung sagot. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. Yo, what's up guys? Kamusta kayo lahat? No? Namiss ko kayo. And for today's video ay nandito tayo sa pinakabagong version ng Raptor V6. Ito yung meron ng Ford Pass. No? So ano ba yung ina-expect natin dito sa bagong 2027 Ford Ranger Raptor V6 na meron ng Ford Pass, at ano ba yung mga dinagdag sa kanya? Unahin ko na muna yung kanyang built-in navigation, kung saan hindi mo na kailangan mag-connect ng phone para magamit yung navigation mo. Ano pa ba? Dito dinagdag din yung kanyang heated seat, no? So umiinit na yung kanyang upuan. Hindi ko alam kung bakit init, no? Mas maganda sana kung cold na lang sana yung nilagay, no? Para meron proper ventilation yung ating seat, kasi alam naman natin na napakainit dito sa Pilipinas. Pero ngayong tag-ulan na, sigurado ako magagamit nyo tong ating heated seat, no? So, let's check ano pa nga ba yung mga dinagdag at ano nga ba yung dapat natin i-expect dito sa bagong Raptor V6 2027. So, let's start. Start muna natin yung kanyang engine. Tapak lang sa brake, then start. So, ano ba yung mga pinagbago, no, sa kanya? So, kung makikita natin sa kanya, no, bago na rin yung kanyang interface, especially yung kanyang model ng kanyang Raptor vehicle sa harap is bago na rin, no? Nagmukha siyang 3D. Yan. Tapos meron siyang heated seat, no? Yun isa pa yung dinagdag sa kanya na wala dun sa ating previous model. Meron na siyang heated seat. Yan. So napakainit naman sa Pilipinas, bakit heated seat pa yung nilagay, no? Tapos sa harap is meron siyang built-in navigation, no? So yun yung mga bago sa kanya. So navigation, so before kasi, no, sa Raptor na na sinundan niya is wala pang built-in navigation. Ito kasi kahit wala pang phone na nakakonect sa kanya para i-mirror yung ating mga navigational app, is dito meron na siyang built-in, no. Hindi mo na kailangan mag-connect para gamitin mo yung kanyang navigation. Sa harap, ito pa rin yung icon na easy access ng connection. Yan ang ating mga phones, no. So meron na siyang easy connection dito, nilabas na siya. Yan. Tapos pagdating sa likod, ano pa ba? So pagdating sa likod, yung logo niya, ito na yung kanyang logo. So pagdating sa kanyang logo, dati kasi is chrome siya. Ngayon kung makikita natin, combination na siya ng blue and white, no? Yung from chrome, naging white na yung kanyang logo, no? So yun lang naman yung binago sa kanya. Tapos dito sa ating sa baba ng ating pintuan, meron na siyang scuff plate, no? Yan. Siyempre, ang isang kinagandahan sa kanila, yung nirereklamo ng mga nakabili ng mga previous model ng V6 is wala daw Ford Pass, no? Bakit yung ibang unit may Ford Pass? So dito sa 2027 unit natin na Raptor V6 is meron na siyang
Ford Pass, no? Sabi ko naman sa inyo magkakaroon din yan. Si Territory before wala yung Ford Pass, no? Ngayon meron na siyang Ford Pass, no? Yun yung isa sa kinagandahan sa kanya. So paano nga ba gumagana ang Ford Pass? Sa Ford Pass kasi you can remotely start po yung ating vehicle, no? Kahit nasang lugar ka pa. Pwede mong lakan-lak yung mga pintuan, aircon settings, vehicle location, TPMS o tire pressure monitoring system. Madami, no? Yung fuel status nandun din sa kanya. So yun yung kinagandahan sa ating Ford Pass. Ngayon, so check naman natin ano-ano pa bang meron dito sa mga first owner, first time owner ng Raptor. So ano-ano nga bang features ang meron siya? Check natin. At so unahin ko na muna yung mga automatic features na meron tayo. Yung ating rear view mirror, kung ikaw, kung minsan na-experience nyo na ba yung napakalakas ng ilaw sa likod, no? Tapos nagre-reflect dito, nakakasilaw. So dito sa atin, meron tayong automatic dim na ating rear view mirror. So kapag tinamaan to ng ilaw galing sa likod, is automatic nagdidim na siya. Ganon din sa ating wiper, equipped na tayo ng automatic rain sensing, no? So kapag nade-detect ni Raptor na umuulan po, is automatic siya na yung nag-wipe ng ating windshield. Depende yan sa lakas ng ulan. So kapag malakas ng ulan, pabilis yung palo ng ating wiper blades, no? Pagdating naman sa ilaw, eto sa ilaw, check natin yung ilaw. Yan, ito yung kanyang ilaw. Buksan natin para makita natin. So ito naman yung kanyang ilaw. Yan, yung kanyang headlight settings. So meron niyang automatic. So kapag nade-detect niyang madilim na, is automatic binubuksan niya na yung kanyang headlight. So kapag sobrang dilim pa, is automatic nag-high beam na yan ng kusa, pero hindi niya sinisilaw yung kasalubong niyang sasakyan because this vehicle is equipped with anti-glare free. So kusa siyang nagpapatay ng bulb, no? Kinagandahan sa kanya. Rear defogger, ating brightness, meron na rin yung brightness settings dito. Kung gusto niyo lakasan or babaan yung brightness, yan ang ating cluster panel, pati ng ating infotainment. Nandito po yung kanyang settings. Yan. Ito pa, common question, ito pa yung na-encounter ko, paano daw buksan yung ating fuel tank cover. Now dito sa Ford is unlock mo lang yung pintuan mo, then push to open na yan sa labas. So once na naka-open na yung door mo, so push to open na yan dito. Yan. So kapag nakalock yung door mo, hindi rin siya mabubuksan. Yan. Pag sa seat, we have 10-way power assisted seat na rin. Yan. So ano na yan? 10-way power assisted seat. Yan. Sa steering wheel settings, ano ba yung makikita natin dito pagdating sa loob? Now, so dito, ang pinaka top of the line na cruise control na yung nakalagay sa kanya, that is the adaptive cruise control. So, paano ba siya gumagana? So, pag kinlik nyo yan, lalabas yung set dito. So, kapag nag-green na yan, is automatic umaandar na yung ating cruise control. Yan, focus natin. Yan. So, kapag nag-green na yan, is automatic umaandar na yung ating cruise control. So, pwede kang mag-set dito sa kanya ng speed, yung ating limit. Yan. So, sa limit, taas mo yan. So, yan na yung susundin niyang speed. No? Yan yung i-maintain niya. So, pwede ka rin mag-set ng ating distance kung gaano kalayo yung i-maintain niya. Yan. So, yan yung distance bar. No? So kapag na-detect niya, let's say for example, nag-set ka ng 100, no? Tapos may inabutan siyang sasakyan sa unahan, ang gagawin niya po is automatic i-adapt niya yung speed ng nasa unahan. So paano naman kung huminto yung sasakyan sa unahan? Si Raptor po ay kusang hihinto din, no? Sa time frame na 3 to 5 seconds na hindi umandar yung sasakyan sa unahan, is automatic hihinto na rin yung ating cruise control. Pero within the time frame na umandar yung sasakyan sa unahan, is automatic din na andar din po si Raptor, no? Ganun lang siya. Napakaganda yan ang ating cruise control. Pagdating naman dito sa ating left side ng ating steering wheel settings, ito yung kinaibahan niya. So itong left side, wala po ito kay Raptor 2.0. So dito sa 3.0, meron na siyang steering wheel settings, no? Yan, kung mapapansin nyo, yung ating steering wheel settings kasi napakabigat po ng all-terrain tire, no? So dito kay Raptor V6, no, nilagyan na siya ng settings, yung ating normal, tapos kung gusto mo na medyo malambot, meron siyang comfort, and kung gusto mo naman ng sport,
Ito naman kasi kapag sport, kung mapapansin mo is tumitigas naman yung kanyang manibela kasi para maiwasan naman natin yung death wobble, no? Yung death wobble. Yan. Tapos, so dito meron tayong 12-inch infotainment screen, no? So ito siya. So naka wireless connection naman to. Naka Sync 4A na siya. So wireless connection. Sa dito naman meron kang wireless charger. Yan, so meron tayong wireless charger naman pagdating dito. So dito sa harap meron tayong wireless charger. Then dito meron naman tayong Type-C tsaka USB port, no? Nandiyan yung mga charging natin. Tapos dito sa harap, ito yung ating pinaka shifter. Yan, so ito yung ating pinaka shifter, may pinipindot lang yan dyan. Tapos meron siyang manual mode. So paano ba siya yung manual mode? Lagay mo lang muna siya sa drive, then click mo yung button ng M na to sa gilid. Tapos lilipat na yan ng manual mode. Yan, so kapag click mo yung M, maglilipat yan from D drive to manual mode. Sa paddle shift, ito yan, paddle shift, up to 10 speed automatic transmission to, no? So for the engine specification, we have 397 horsepower, then 583 newton meter of torque, no? So yan siya, so 10 speed yan. Yan. So ito yung bawas, ito naman yung dagdag. Yan, napakaganda yan, napaka-smooth. So balik natin siya, so lagay ko lang sa M, then balik na natin siya sa park. Yan, ito naman yung ating selectable drive modes, no? Sa selectable drive modes, pinipihit lang to. Yan, papunta sa kanan clockwise, then yung counterclockwise, no? Pihit lang. Yan, so explain ko muna to. Si 2H, si 4x2, 4x4 high, then 4x4 low, tsaka yung kanyang 4 automatic. Yan. Yan, so yan, tignan natin ano bang meron sa mga selectable drive modes. Pihitin ko lang pa kanan. Yan. So meron kang normal for city driving. Yung ating next is sport. Pag gusto mo i-maximize yung ating engine power, pwede ka din sa sport. Naka high RPM yan. Then sleeper mode, kapag malakas yung ulan, maputik, madulas yung kalsada, advisable to kasi automatic naka-on na yung kanyang traction control. So next is yung kanyang mud and ruts. Pwede rin tayo dyan. Sand sa mga buhangin, pwede rin. Yan, sa baha, last. Ito naman yung kanyang for off-road racing. For off-road racing, dagdag ko na rin yung kanyang 360 camera. So sa 360 camera, syempre hindi mawala dahil top of the line si Raptor V6. So ito siya. So, check natin for 360. Sa front, side by side, left and right. Then wide front. Yan siya. Dito na rin nakalagay yung kanyang warning sensor. So kapag umaatras ka, ito na yung kanyang warning sensor. Yan, dyan na nakalagay yung tumutunog, no? So yan na siya. So mapapansin nyo, nagbago yung settings niya kasi nakabaha siya. So every time na papalitin mo yan. Yan, so dagdag na rin natin yung kanyang mga off-road button. Nandito na rin po siya. So kapag kinlik nyo, yan yung kanyang kinaibahan doon sa 2.0. So sa 3.0, dalawa na yung kanyang locking differential. So meron siyang rear locking differential, tapos meron na rin siyang front locking differential. Kung mapapansin nyo, meron siyang trail control assist, no? Kung may cruise control, meron naman trail control. Ano yung pinagkaiba nila? So ito, ginagamit siya sa mga more on trail. Mas mabagal siya. Unlike dito sa adaptive cruise control na ginagamit siya sa mga mabilisan. Yan, yun yung mga kinabahan sa kanya. Sa dito sa harap, meron na rin tayong interface ng kanyang TPMS o Tire Pressure Monitoring System. Makikita na rin natin siya. Kita ba? Ito, meron na siyang switch dito sa unahan. So, maglalagay ka ng auxiliary light. So, may mga nakaabang na dito 6 channels. No? Yan. Shade compartment. So, meron siya dito. Hindi lang kita kasi madilim. Una naman tayo sa kanyang mga driver assistance. Ano bang driver assistance yung meron dito kay Ford Raptor? Ito na yung kanyang pang mga safety, no? So lane keeping assist, no, dalawa yan, part pa rin ng cruise control. So sa lane keeping assist, kung mapapansin nyo, kapag lumalabas siya sa linya, bibigyan kayo ng warning, no? Kapag dinisregard nyo, doon naman papasok si lane keeping aid. Si lane keeping aid, magbabibrate yung manibela, then ibabalik ka niya ng kusa sa linya. Magandang features na, no, for safety. Pre-collision assist, meron din tayo dito with automatic emergency braking system.
Yan. So, ang kinagandahan pa dito, meron tayong automatic emergency braking system. So, kapag na-detect ni Raptor na bubunggo siya, is automatic po humihinto siya ng kusa, no? So dito kasi pwede nyo baguhin yung settings niya. Minsan kasi nakakagulat kapag mataas, no? So pwede mo siya ilagay lang sa medium, no? Medium or low. Dito naman sa exhaust, no? Try natin yung exhaust, daanan natin yung exhaust. So ipaparinig ko sa inyo yung exhaust settings na meron ng itong Raptor V6, no? So yan. So dito muna tayo sa quiet. Papansin nyo, ito yung ating quiet. Yan. So dito naman sa ating normal. Yan. Okay, next natin is yung kanyang sport. Yan. Yan. Tapos yung kanyang track or yung ating off-road, sorry. Ito naman yung kanyang off-road naman. Napansin nyo yung pagiging bossy, dahan-dahan, no, kapag nagpapalit ka ng settings. So ito na yung kanyang pinakamalakas. Dagdag ko na rin tong settings na to, no, yung ating auto on-off features, no. Ang dami na itong akala nila bakit ganun. Every time na magbe-brake sila is namamatay yung makina. Yun po talaga yung purpose nito, no. Kasi si Raptor V6 ay may kalakasan sa gasolina. So kung gusto mong magtipid ng gasolina, ay magandang i-turn on tong settings na to. Kasi every time po na natatapa ka sa preno is automatic, or pinrest mo yung preno ng matagal is automatic, nag-i-stop po yung kanyang engine, pero hindi naman namamatay yung kanyang aircon. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi iinit yung sasakyan nyo. Then every time na binitawan nyo yung preno at tumapa ka sa gas is automatic po magta-turn on din yung kanyang engine, no? For fuel efficient settings po yan. So ang dami na gano'n yan, baka sira ba to, bakit gano'n? So meron yan. So what's up mga 4D, yun lang, no. Sana nag-enjoy po kayo sa ating maikling tour dito sa ating pinakabagong Ranger Raptor V6. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga nilalabas nating video at sa mga bagong palabas na sakyan ng Ford. Yun lang, then ingat.